Ayun mga kabayan, halos kakagising and kaka-breakfast lang namin. And bibigyan kayo ng story time ni B. So, yun guys, share ko sa inyo yung naging preparation paano ako magpo-propose. So yun nga, nagplano nga kami na pumunta dito sa Niagara para sa anniversary celebration namin. So naisip ko na parang baka ito na yung best time and place para mag-propose. So ayun, syempre wala akong nagtingin-tingin ng mga sing-sing. Medyo tight pa yung budget pero kinaya naman. Syempre kakalipat nga lang namin, dahil namin ginastos, ganyan. So ayun, nakita naman ako ng sing-sing na gusto niya rin kasi nga gusto niya yung yung hindi masyado malaki yung bato. So yun nga, nakita ko siya, then chinek ko muna online kung saan may available. Dito sa malapit sa lugar namin wala, as in sa lahat. So sa Toronto pa ako nagpunta noon after ng work ko, tumiretso ako ng Toronto. Commute lang yun, bus lang talaga, as in alas 3 ako umalis doon, mga alas 7 na ako nakauwi. So yun, sinakto ko na lagi siya nag-3 to 9 sa pasok para hindi niya ako hanapin. Nasa trabaho lang siya, busy siya, gano'n. So, ayun, nung araw naman na bumili ako, hindi naman niya ako hinahanap. Nasaan ka na? Ganyan. Wala namang gano'n. So, nakauwi ako ng wala siyang tanong-tanong nun. So, nabili ko yung sing-sing. So, yun nga. Ba't ako nag-propose? Gusto ko lang. Dadya ko. So, yun nga, 4 years naman na kami. So, naisip ko, bakit hindi ngayon? Kailan pa? Kung ano na? Kung ayaw niya na. So, ayun. Nainisip ko na ngayon na ngayong bago kami mag-anniversary, mag-propose. Yun, tapos naalala ko ngayon, sabi niya na magpaalam muna sa papa niya. So, yun. Gumawa pa ako ng GC ni Denise tsaka ni Tito para magpaalam. So, ayun. Kinakabahan pa ako. Baka, ano sabihin. Ganyan. Then, ayun nga. Sa reply ni Tito, talagang naiyak ako nun, umaga yun. Hindi ko lang, hahatid niya ako na naiyak ako nun. Hindi ko na pinakita sa kanya. So, ayun, natuwa naman ako sa na-touch talaga ako sa message ni Tito. So, ayun, pagdating namin dito sa Niagara, iniisip ko kung kailan, anong oras ako magpo-propose talaga. Ang iniisip ko na nung unang araw namin sa fireworks, nakaabang kami dun. Diba, sobrang mahihain ka, parang hindi ko kaya sa daming tao. At saka, naiwan ko yung sing-sing dito sa hotel. Kaya sabi ko, baka hindi muna dito. Baka susunod na araw na lang. Tapos, ayun nga. Ang naisip ko noon yung sa Skywheel. Dalawa lang kami. Walang masyadong makakaano. So, dun. Kinakabahan pa nga ako. May kita niyo sa video yun. Kung paano ko sasabihin. Tapos, ayun. Nung nag-propose naman ako, naiyak siya. Naiyak ka ba lang? Oo. Ang taas eh. Naiyak ang tapos. Ayun. Yakon eh. Habang umiyak siya, luluwa-luwa na rin ako. So, yun. Saya lang sa puso. Sobra. So, yun nga. Guys, ganyan lang ako nag-prepare tsaka nag-isip kung paano ako mag-propose sa kanya. So, yun. Matagal ko naman na siya iniisip. I mean, plano. Hila talaga nagkasunod-sunod yung gastos namin talaga. Parang, kasi, yun nga, hindi naman kami parehas full-time. Talaga kailangan namin tipirin, i-budget yung pera namin. So, kahit pa paano naman yung pinambili ko na sing-sing, naipon ko na yun. Sabi ko, para yun talaga sa kanya, para yun sa sing-sing. Kaya, ayun. Tsaka yun nga, inisip ko, dito na yung pinakamagandang place, tsaka time para mag-propose. So, ayun, ang proposal preparation ni Kabayan. Yan na, kami na ang next. Bilis umikot eh. Yan na, this is the moment. Galing, may safety sila. Nakakatakot. Naku, kayo yan. Bawal tumingin sa baba. Ay, dapat doon ka na lang tapos. Kaso lang po. Of course, the view to the east is a vine. Ayan mga kabayan, andito na kami sa Sky. Kinakabahan ako. Was built by Chance Morgan Rice in Kansas. Construction of the wheel took over 6 months, requiring a workforce of
complete the project, So, dito mo nakagalan yun. 2006. The wheel stands 53 meters tall and is equipped with 42 Gusto ka unti dito para dalawa tayo kita. The speed of the is set at approximately Kasi ikaw 4.5 musog ka kilometers din. per hour, which allows perfect opportunity to sit back, relax, Kung taas and enjoy na. the view. Excluding loading and unloading, Napawisan ako. Ang last na sakay ko dito mga kabayan is sa CNE pa. Buti na lang may ganyan, may pang-plug tayo. Dito ka na. Dito, sorry. Nakakabahan ako eh. Kinakabahan din ako, taas ko na. Ay, shit. Ay, yung ano. Sabi sa'yo doon tayo dapat eh. Pag ganon? Oo. Ako muna. Sige, napit ako na dito. Yan. Ay, Ayan yung falls. Ayan ang falls. Kita niya ba? Ayan o. Basta yun. Ayan ang falls. Pero maganda. Mas maganda ka, syempre. Kapit ako maganda sa akin. Mag-card kaya tayo lang. Mac? Card. Anong card? Anong card? Ayun yung card. Mas mahal yung 19. Anong card? Yung speed, ano? Ah, pwede. Yan ko na. Uy! Taas, kinakabahan ako. Hindi nakaano dito. Patulib mo, mahaba ng... Eh, tayo. paano ko ba? Ano? Yan. Iyan wala namin schedule na. Ayun pala yung Skyline Tower, oh. Nakabahan ako. Uy. Pero patuktok na kasi tayo. Ayan na, tuktok na. Ano? Ano yan? Totoo ba yan? Bili ka ba sa... Totoo ba yun? Naiyak ako? Kanina. Siyempre, yan. Tagal ko na... Siyempre, yes. Yes! Sakto. Bahan ka ba sa tatay ko? Siyempre. Ano ba yan? Totoo pala yung sa video. Bababa ng message. Ano ba yun? Naiyak siya rin. Hindi lang siya kaki. Nantay ko to 3 years. 2 years ang pala. Love you. Bababa na may sing-sing. What's up, yo? Ano ba yan? Okay na, naiyak din ako din. Bababa ko na. Walang ikot. Naiyak ka siya kasi may isa pang ikot. Nakakaiyak yung message ng papa ko. Basta nakakatuwa lang kasi sabi ko sa kanya bago siya mag-propose, magpaalam muna siya sa papa ko eh. May blessing, okay na. Grabe. Ikaw pinakamaganda ngayong araw. Shit. Wait, mali. Dapat ito. Perfect. Kasi sabi ko sa kanya, ayoko ng malaking bato sumasabit sa buhok ko. Sabi ko gusto ko yung simple lang. Ayoko rin ng mahal masyado kasi ibabalik ko. Ang ganda. Hindi ko naramdaman yung takot dahil dito. $10 lang yun eh. Hindi pa naman ako buntis. Pero panindigan mo. $10 lang yun. Okay lang. Sa labas. Okay lang. Ayoko din ng masyadong ano. Pero okay na. Ang natutuwa ako kasi hindi sobrang laki ng bato. Yung simple lang talaga. Oh! Ayun, kitang-kita ang view ng Niagara. Ayun guys, nakakayak pala yun. Iyakan kasi ako, tapos nabasa ko pa yung message ng papa ko, yung sagot niya kay Bianca. And i-share natin yun. Sobrang supportive talaga ng papa. So, ayun guys, kaya pala ayaw niya akong pagpalitin ng damit. Sabi ko mag-hoodie na lang ako. Kasi nag-hoodie din siya.